Wow! Ang daming ice cream. Kakainin ko lahat to. Jose, di ka ba masyadong OA sa sinasabi mo? Hindi. Sa palagay ko, nagiging OA ka lang sa pagtingin mong OA ako. Wow! May Jose pala sa ilalim ng ice cream na yan. Linisin mong sarili mo. Di ko kailangan yan. Tada! Mas mahusay pa yun sa sabon. Pero yung ganyan, sabon lang ang makakalutas. Oops! Oras na para maligo. Ay, sobrang init. Wah, masyadong malamig. Hayan, sakto yan. Kailangan ko ng sabon para maging malinis. Naku, namimiss ko ng higanting ice cream ko. Gusto ko nang tapusin ang pagligo kong ito para makabalik na ako sa higanti kong ice cream. Dadagdagan ko pa ng konting sabon para mas mabilis akong luminis. Konti pa nga. Yan ang tinatawag kong bubble bath. Galing! La 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 la. Ano ba yan? La 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 la. Jose? Jose? Anong nangyari? Masyado bang marami akong ginamit na sabon? Hala. Dapat tanggalin yung mga bula. Para sa'yo yan. Etong para sa akin. Uy, tignan mo, gumagana siya. Naku, nangyari ulit yung kanina. Gaya na nangyari sa ice cream. Ano? Masyadong OA nga yun. Walang problema, Jose. Normal lang ang magkamali paminsan-minsan. Aha! May ideya ako. Hindi ko pupunuin ng vacuum masyado. Ngayon naintindihan ko ng hindi magandang maging OA. Jose? Bakit gising ka pa? Gabi na. Kailangan kong kumain. Matutulog na sana ako pero hindi ko kinaya. May ideya ako. Babasahan kita ng libro para makatulog ka. Yay! Gusto ko yan. Sige, tara na. Nakahanap ka ba ng masayang kwento? Titilaok ng mga manok pero gising pa rin ako. Sige, isang napakagandang storya. Noong unang panahon, may isang prinsipe na naghahanap ng kayamanan sa isang kastilyong malayong malayo pero may halimaw sa loob ng kastilyo.
Kinalaban ng prinsipe yung halimaw. Nanalo at nakapasok siya sa kastilyo. May malaking baul sa loob. Binuksan ito ng prinsipe at nakahanap siya ng treasure. Wow! Ang galing! Mga pagkain! Jose, hindi yun pagkain. Ginto ang nasa loob. Ginto? Ang boring naman ng storya mo. Sinong pipili ng ginto kung merong pagkain? Sunod na storya na tayo. Tingnan natin kung makatulog ka dito. Nung unang panahon, may isang misteryosong bahay. Sabi ng iba, bahay daw yun ng engkanto. Isang araw, may isang makulit na bata na gustong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, may narinig siyang ingay, kaya nag-imbestiga siya. Pero dapat hindi niya yun ginawa kasi may nakita siyang multo na gumawa ng masasamang bagay. Kakainin ng multo ang lahat ng pagkain ko. Relax lang, hindi niya gagawin yan. Pero, ang sinabi mo, gagawa siya ng masasamang bagay. Gising na gising tuloy ako ngayon. Ay, tingnan natin to. Baka magustuhan mo. May isang magsasaka. Binigyan siya ng magic beans. At lumaki ito ng isang higanteng beanstalk. Umakyat siya sa beanstalk. At nung nakarating siya sa tuktok, nakakita siya ng isang higante. Nasaan na yung higanting bean? Jose, hindi yun higanteng bean. Totoong higante siya. Ang galing, pero di pa rin ako inaantok. May iba pa bang kwento? Pero inaantok na ako. Huli na to at magkukwento ko ng totoong kwento naman. Merong isang tao na gustong makatulog pero hindi siya inaantok. Hay, napaka-boring niyan. Pagdating ng gabi, wala nang ibang magawa. Tulog na ang araw at tahimik na ang lahat. Kaya napagod na siya. Pagod na pagod at nakatulog. Nakakatulog si Jose kapag boring ang kwento. Good night, Jose. Nako, gusto ko lang naman maglaro sa labas. Hindi ba talaga titila ang ulan? Kumusta, munting ulap? Anong problema mo? Pasok ka, akong bahala sa'yo. Jose, magandang ideya ba na papasukin mo yung munting ulap na yan? Oo naman, ang ganda-ganda kaya niya. Oops! Mas okay yatang palabasin natin siya, Jose. Hindi dapat ako mag-alaga sa kanya. Meron ba tayong payong? O diba, pwede rin talagang maging pet ang ulap. Hi, Jose. Hindi talaga okay yan. Tingnan mo, basang-basa ka na. Wala akong pakialam. Gustong-gusto ko naliligo sa ulan. Hawakan mo yung ulap, Jose. Basang-basa na ang lahat dito. Ay, nako. Ayun, maliit na pool. Pwede tayo mag-swimming. Kawawa naman. Lumalala siya. Mukhang tama ka. Alagaan natin siya. Hayaan mo, gagaling ka. Okay ka ba, munting ulap?
Ay, Jose, mukhang hindi umepekto. May ideya ako. Gumawa tayo ng alphabet soup na puro gulay. Gagaling ka, munting ulap. A para sa artichoke, B para sa broccoli, C para sa chewing. Chewing ng pagkain. Jose, hindi mo maluluto yung sopas ng ganyan. Huwag kang mag-alala, magluluto pa ako. Maghintay ka lang, munting ulap. Teka, titingnan ko muna kung mainit pa, ha? Ang sarap nito. Jose? Kalma, tinitikman ko lang. Kain na, munting ulap. Jose, wala na siyang sakit. Ayan, munting ulap. Ay, pero aalis na siya. Gusto ko pa sana siyang manatili rito. Huwag ka nang malungkot, Jose. May sari-sariling buhay naman tayo. Yung munting ulap ay nakatira sa langit, pero kaibigan natin siya. Bibisitahin mo kami parate, ha? Bye-bye, munting ulap. Achoo! Jose, anong ginagawa mo? Nagtatanim ako ng carrots para makabake ako ng masarap na carrot cake. Kaya nga lang ang tagal niya bago tumubo. Dapat pasensyoso ka. Lahat ng halaman ay kailangan ng oras para tumubo. Anong problema, Jose? Meron akong nakita dito. Tingnan mo kung ano ito. Wow! Isang baul! Baka kayamanan yan. Ano kayamanan? Pinakamasarap na candy sa buong mundo? Tingnan nga natin. Naku po, ayaw bumukas. Dalhin natin sa loob at subukan nating buksan. Ay, ang gara! Gumana siya! Anong nasa loob? Kayamanan nga ba? Isa lang itong notebook at pencil. Isang notebook ng wishes. Matutupad ang iyong mga pangarap. Magkakaroon ka ng 3 wishes. Gamitin lang sa oras ng emergency. Wow! Ito talaga yung pangarap ko. Di ko na kailangan maghintay tumubo yung carrots para makapag-bake ako ng cake. Jose, ang sabi sa notebook, tuwing oras lang ng kagipitan mo pwedeng gamitin yan. Pero matatawag na emergency ang carrot cake. Gagamitin ko na yung una kong wish tapos itatago ko na yung notebook. Wow! Tapos na yung carrot cake. Kagaya ng nasa drawing ko.
At ang lasa niya ay, wala lang. Ang weird. Patikim nga. Yuck! Mali yung notebook. Ang gandang tingnan nung cake pero gaya ng drawing, wala siyang lasa. Palagay ko mas maganda kung ikaw na lang ang nag-bake ng cake, Jose. Tama ka. Walang sino man ang dapat makakain ng cake ng walang lasa, kaya idodrawing ko dito. Drawing? Akala ko hihintayin mong tumubo ang mga karot. Hihintayin ko silang tumubo, pero mabilis lang. Tada! At ngayon, nasaan na yung mga karot? Ano yan? Jose, hindi yan carrots. Mega carrots yan. Hindi naintindihan ng notebook kung ano yung gusto ko habang buhay na akong may carrots ngayon. Ako na ang bahala. Jose, matutumba ng carrots yung bahay natin. Yan ang kailangan ko. Gusto ko lang ng carrot cake pero ngayon meron na akong bahay na carrot. Bilisan natin. Kailangan matanggal natin yan. Sinabi ko na nga ba may weird sa notebook na yan eh. Burahin mo yung wishes mo. Burahin ang mga wish ko? Alam ko na. Ano yung drawing mo, Jose? Paano kung magiging mas malala? Eraser yan? Sana gumana ito. Jose, gumana nga! Meron pa bang natirang mga karot? Tumubo agad. Sulit ang paghihintay natin. Parang nasa mood akong magpasta para sa hapunan. Mukhang masarap yan, Jose. Magluto tayo. Masarap. Kung marami akong naluto, mas marami akong nakain. Matutulog na ako. Jose? Bakit? Anong meron? Wala ka bang nakakalimutan? Anong nakalimutan ko? Dessert? Hindi, Jose. Ang ibig kong sabihin, magsipilyo ka. Naku, bukas na lang ako magsisipilyo. Antok na ako. Good night. Good night. Ano ba yun? Ano naman yan? Jose, tingin ko maliit na toothbag yan at mukhang gusto niyang pumasok sa bibig mo. Ha? Gusto ng pesting yan pumasok sa bibig ko? Wag!
Ano nang gagawin ko? Hindi ko alam. Ngayon na ako nakakita ng tooth bug sa tanang buhay ko. Relax, Jose. Huhulihin ko yan para sa'yo. Nahuli ko! Ang galing mo, pero mali yata yung nahuli mo. Ay! Ako, malapit na siya sa akin. Kailangan nating gumamit ng mas malakas. Gumagana nga yan. Hala! Jose, kakainin ng tooth bug ang ngipin mo. Huwag yung ngipin ko. Siguro naman may mas maigi siyang kainin. May ideya ko. Huwag yung cake ko! Paano na ngayon, Jose? Yung munting peste. Ano ka mo? Yung munting... Jose, mukhang sisirain niya yung mga ngipin mo at gagawa siya ng theme park para sa mga maliliit na peste. May isang paraan lang para ayusin ito. Wow, nadali ko. Ang galing mo, Jose. Hindi na ako matutulog ulit nang hindi nagsisipilyo. Kakalaro ko lang at nagutom ako. Ano kayang kakainin ko? Alam ko na! Fruit jelly! Tama ka, Jose. Gamitin natin ito para mukha siyang rabbit. Korteng rabbit yung jelly? Yan ang gusto ko! Amin na! Amin na! Relax. Gawin muna natin. Ready na ako. May tubig na tayo, kaya ilagay naman natin ang powder. Strawberry jelly? Haluin? Jelly na gawa, saan ba? Haluin din natin. At lime jelly? Ang sarap nito. Huh? Huwag mong inumin, Jose. Kailangang ilagay yan sa molde. Hala, akala ko jelly juice yan. Sorry po. Okay lang. Gawa na lang tayo ulit. Okay. Ito ang molde. Ngayon, ilagay natin sa refrigerator. Hala, puno ang refrigerator. Kailangan bawasan ko ang laman. Okay lang, Jose. Pero ano bang gagawin mo dyan? Eto na. Ayan. Ha? Magic na bote? Lagyan ko nga para lalong sumarap. Gagana kaya? Oo naman. Ngayon, hintayin nating lumamig. Kaya kong maghintay, pero gaano katagal kaya yan? Mabilis lang. Hala, ang tagal naman yan. Oras na. Rabbit jello, red na rabbit, yellow na rabbit,
At isang green. Kain na tayo. Ang weird naman, Jose. Baka magic juice yan. Hulihin natin. Ay, pagod na ako. Di ko na kayang tumakbo. Suko na ako. Jose, pag meron tayong gustong gawin, dapat di tayo sumuko. Kailangan mo magplano. Magplano? Isipin ko. Tatakbo, huhulihin ang rabbit. Ayun! Jelly na ang hugis ay carrot. Maliit na rabbit, tignan mo kung anong hawak ko. Carrot jelly. Ang galing mo, Jose. Panalo. Ang sarap. Hi, Jose. Anong ginagawa mo? Nakahanap ako ng libro kung saan matututo kang palakihin ang pagkain. Galing, no? Ang galing nga. Curious naman ako. Patingin nga. Siyempre naman. Kailangan ko lang ihalo ito sa mansanas at... Ayan, gumana! Meron na akong mansanas na pakwan. Di ka panipaniwala? Pareho kaya ang lasa? Tikman natin para malaman natin. Ang sarap! Nakakauhaw lang dahil kinain ko lahat. Buti pa makainom nga. Teka, Jose! Di yan tubig! Yan ay... Ano ba to? Jose! Ang laki mo na! Ang galing! Gusto ko talagang maging higante. Makakakain na ako ng prutas pang matanda. Nasaan na yung pakwan ko? Nandun, oh. Naku po, kasing liit na lang ng olive ang pakwan ko. Hindi ko na malalasahan to. Ayoko nang maging higante. May recipe siguro para paliitin ang mga bagay-bagay. Ayan! Bilisan mo please. Nakakagutom pala kasi ang maging higante. Sandali lang. Ready ka na, Jose? Ang galing, ume-epekto. Magiging normal na ako ulit. Oh. Sorry, Jose. Di bale, mukhang malaki naman ang pagkain mo ngayon. Kaya lang sobrang liit na ng bibig ko ngayon. Ay, naku. Parang walang recipe para bumalik ka sa normal. Wag naman sana. Ayoko magkaroon ng malalanggam na bibig forever. Ay, teka. Nung ininom mo yung asul, lumaki ka. At yung pula para lumiit. Bakit hindi natin ipaghalo yung dalawa? Paano kung hindi umepekto? Paano kung maglaho na lang ako forever? Eh di, subukan natin para malaman natin.
Ay, naku po. Huwag mong sabihing naglaho na ako. Gusto mo ng mansanas? Ay, salamat. Umepekto siya. Nagwagi tayo, Jose. Mansanas, pangako hindi na kita e-eksperimentuhan. Mas gusto kong prutas na normal. Very good, Jose. Natapos natin i-bake yung cloud-flavored cake mo. Oh yeah, kainan na. Sandali lang, wag muna. Mainit pa yung cake. At usapan natin, maghuhugas muna tayo ng pinggan. Tingnan mo yung lababo. Okay. Ay naku, masyadong maraming hugasin. Ayoko masayang ang buhay ko sa kakahugas ng pinggan. Gagamit ako ng maraming sabon para matapos agad. Uy, tignan mo, bula ng sabon. Jose, tingnan mo. Kinuha ng bula ang cake mo. Ganun. Kinuha ng bula ang cake ko. Ha? Ano? Kinuha ng bula ang cake ko? Huwag mong gawin yan, bula. Ibalik mo sa akin ang cake ko. Ibalik mo. Ako ang bahala, Jose. Aayusin ko to. May walis dyan. Tutusukin ko yung mga bula. Magandang ideya yan, pero ako ang gagawa kasi cake ko naman yan at gutom na ako. Walang epekto, ayoko na. Suko ka na? Kapag hindi gumana, palitan ng mas magandang plano. Aha! Alam ko nang dapat gawin para makuha ko yung cake. Cloud-flavored cake, parating na ako. Very good, Jose. Nakuha mo. Pwede ka nang bumaba. Bumaba? Malamig na yung cake ko. Kakainin ko na. Napakasarap. Hi, Jose. Nandito na sila. Nandito na? Anong ibig mong sabihin, Jose? Ang mga munti kong kamatis. Ayos yan. Pero ano bang gagawin mo sa mga yan? Pizza sauce ng pepperoni sausage ko. Paborito ko yun eh. Ang galing. Love ko rin ang pizza. Sino bang hindi, di ba? Tara na! Ngayong may pizza daw tayo, kailangan nating... Irolyo yan. Kapag handa na ang ating dough, gusto kong gawin yung ginagawa ng mga pizza men. Huy, Jose, ipapakita ko sa iyo paano. Bubong na pizza ang ginawa mo eh. Ito ang kailangan natin, Jose flavored na pizza. Pasensya na, Jose. Maglagay na tayo ng topping. Ito ang mga kamatis.
At ang main ingredient. Pepperoni sausage. Patay! Wala ng pork sausage. Paano ko gagawa ng pork sausage pizza nang walang pork sausage? Okay lang, Jose. Meron naman ibang pagpipilian na kasing sarap ng pepperoni sausage. Beetroot pizza. Wag beetroot. Epakwan pizza. No. Di mo matatanggihan ng pizza na to, bean pizza. Ay, ayaw ko. Gusto ko ng pork sausage pizza. Jose, yan lang ang meron tayo. Alam ko na. Magtatanim ako ng pork sausage. Sandali, Jose. Hindi tumutubo ang pepperoni sa puno. Tada! Malapit na itong maging pepperoni sausage pizza. Tomato pizza? Hindi tumutubo yung pork sausages pero yung malapit na maging pepperoni sausage tumutubo sa puno. Wow! Masarap siya! Love ko itong malapit na maging pork sausage pizza. Gagawa pa ako ng isa pa. Recipe ni Jose.